welcome back again sa ating channel. Welcome to our Sulu vlog. So this is the start of our Sulu vlog, guys. So right now is dito na kami ngayon sa passenger terminal building. Ano na kaming mga tickets. Nag-advance booking kami, guys, kasi November 1 kasi yung aming boat trip. So baka maubusan kami ng ticket. So ngayon is may ticket na kami ahead of time. Thank you to Ma'am Fatty. Then after this is papasok na kami sa terminal building. Yan, yung terminal building, guys. So yung sasakyan natin is Montenegro Lines. Pagkatapos check yung bag namin, guys, is sasakay na tayo sa mga boat na yan, guys. Sa mga ferries na yan. Montenegro Lines. Oh my God, guys, dito na tayo sasakay. Maria Erlinda ang pangalan ko. This is a big vessel. Guys, look at ito yung mga beds nila. Ganyan klase. Mabuhay class na ito, ha. Aircon class na ito ng Montenegro Lines. So, medyo maliit lang. Actually, may unan siyang konti na elevated. Pero hindi siya makakasuffice. Ayan. So the ticket price here is 1,110. Yung ticket price sa first class ay mabuhay air condition. That is one way. So if round trip po ko yung 2,000 plus. So this is a 9-hour trip going to Sulu. Dito kami, ito magiging bed namin for the overnight. Ito yung bed, guys, pag non-air ang kinuha ninyo. So totally open niya siya, guys. So, lahat ng mga hangin pag mga luko. Tapos meron silang konting maliit na store here. Pero yung kenda nila is puro mga noodles lang din. Tsaka may konting kainan dito. So ganito lang, guys, yung barko papuntang Sulu. Kapag probinsya talaga yung drama, guys. At tip of advice, pag ferry ride kayo papuntang Sulu, magdala ng power bank. Kasi, guys, walang mga outlets dito. Ito, guys, ito yung room namin pag air condition. Just air condition room. 1,100 ito, guys. To Jessa, dito na bed together with Renil. Dito si Brandon, ha? Doon si Arcon. Sila Beshi yan dyan. Dito ang bed ko, guys. Dito yung bed natin. Oh my God. So the trip going to Sulu is 9 hours from Zamboanga. So estimated time of arrival natin bukas is like 6 AM sa Sulu. Tapos ready natin dun sa Sulu is meron na tayong na-book na tour package. Nag-contact tayo sa Sulu Tourism Province para sa ating tour for our day tour in Sulu. Tapos at the night na naman, pagka-book ng pagka-bukas ng gabi is sasakay na ulit kami ng barko. Pabalik na naman ng Zamboanga. So ito yung drama, guys, pag magsasambasur kayo. Guys, that checks the comfort room. Ito yung comfort room ng female, guys. Isa lang talaga yung comfort room for female on this floor. Yung other side is the male. Check natin, guys. Para kita kayo ng idea kung anong mangyayari dito. Ayan. So papasok mo sa comfort room, may urinal. Mayroon isang lavatory, guys. Tsaka panghi na siyang shadow. Tapos isa lang talaga yung comfort room, guys. Isa lang talaga yung bathroom. Tapos walang shower. So gagamitin mo na lang is yung timba. May timba dito. Ayan. Ganun yung expectation dito, guys. Sasakay kayo ng barko, ng ferry papuntang Sulu. So meet your expectation. Dalahin yung dapat lang na dalahin dito para hindi kayo masyadong bigatan. So I guess matutulog na tayo, guys, kasi wala pa tayong rest for the entire day. Welcome to Sulu. Welcome back.
So after exactly 9 hours of a ferry ride, so we have reached already Sulu. So nakikita na natin yung Sulu doon sa labas, guys. Ganda ng sunrise dito sa Sulu. Yan na yung Sulu, guys. Oh my god, this will be my 32nd province that I will be visiting here in the Philippines. Look at them, guys. Yan. And ito na tayo, I can't remember what the name of the tribe na pag hagisan mo ng pera, nilalangoy nila yung pera na hinagis mo. Ayan, guys. We are now docking the port of Sulu. Yan yung Sulu, guys. Ito na, yung port ng Sulu. Jess, kamusta ang ito ang 9-hour ferry ride? Hindi akong likod, sir. Ha? Hindi ka itong likod? Besh, kamusta, Besh? Hello. Wait, dismiss. Ito gani. No? Kamusta ang katapad ni mo ang kuan, ang propeller? Kayo pa. Guys, may mga talaga. May mga military uniform officials na sasalubog sa inyo upon arrival here sa Sulu. Guys, that's the boat na sinakyan namin. That is under Montenegro Lines. Nice ride, Montenegro. Thank you so much. Upon arrival here, pinick up na agad tayo ng ating guide. Pinick up agad tayo ng guide from the local province of Sulu, tourism province of Sulu. Currently, guys, wala pa silang masyadong tour operators na nag-operate here sa Sulu. So if you really want to visit here, you need to coordinate with the Sulu Tourism Province. You just have to contact them sa Facebook. Nagre-respond naman sila. And then after that is, meron sila i-quote sa inyo na mga tour packages depending on how many persons kayo. So meron agad tayong assigned van for our trip. First business natin sa Sulu, guys, is kumain ng breakfast. Oh, ano yan? Ano po yan? Ay, sauce ng barbecue. Nandito tayo sa Shara's Cafe. Dito tayo magbe-breakfast, guys, kasi we have a very long and tiring trip sa barko. Hala! Daogarist! Wala ka, paspas ba naka-charging? Wala, paspas kayo ang rental diri. Breakfast, guys. Excuse me? Jessa, uy! Ito talaga nakakaiba. Ang ganda ng kanyang breakfast. Ganyan ito yung mga prices na nasa breakfast. Mura lang siya, guys. Ito yung mga delicacies. Ano tawag ito kaya? Kuchilpa? Kuchilpa? Kanina. Actually, yung medyo ipagka-modern ano na. Delicacies nila, guys. Kuya, kayo upo. Kukuha ka lang. Ano yung kukuha mo yun ang ipapayaran? Dili, uy, pangit. Lagi color sa imong cellphone. Tapos, ano to, guys? Rice na pala to. Oh my God. Ano, meal? Lagi dahi siya, no? Yes. Meal na niya. Guys, Holo Airport, guys. Ayan. Oh, malapit lang siya. Soon, magiging functional na yung airport na yan. Okay, so tapos na kami nag-breakfast. Back at the van. So, simulan na natin yung tour sa Sulu. Ayan, so hindi pwede na wala tayong photo op sa I Love Hulu. So, who would have thought na makag-step tayo ng Hulu? Ayan, so ito yung pinakamalaking mosque nila dito, guys, sa Hulu Sulu. Ayan. So located ito at the center of the Hulu. Yan yung mga tricycle nila, guys. Ito. May square. Ito yung mga malang place. Ayan, guys. So we are on our way to Parang na. Doon na yung mga beaches ng Sulu. We have arrived in Parang, municipality of Parang or Parang. Yan yung municipality nila, guys.
Nandito lang. Dito na po tayo sa barangay para so ayan guys, we are on our way to Mangsa Beach, Katando Beach. Nasa Mangsali na tayo guys. After 30 minutes of trip, we have reached Mangsali Beach Resort. Baka pa sand plus fine din yung sand niya. Yung mga was fine pa man sa Boracay. No? Guys, tingnan nyo guys kung gaano kalina yung dagat dito. Oh my gosh. Actually, I think it's more fine in Bora. Yung dagat, yung sand nila dito. Pero when it comes to the beach talaga, wala pa lang, actually hindi pa nakaano ha. Hindi pa rin matatalo yung ating Maldives. Guys, ayun yung sikat na boardwalk sa Mangsali. Then doon sa may unahan, andun na yung Tando Beach. So pupuntahan natin yun siya. Actually pwede mo lang lakarin yung Tando at saka Mangsali. Katabi lang kasi sila ng mga resort. So if you will be planning to go here in Sulu, you need to coordinate talaga with the Sulu province. Kasi as of now, wala pa silang mga local tour operators na nag-ooperate coming from here. So if may mga tour operators man at travel agents na nagsisell ng mga tour packages in Sulu, pinapa-group package nila ito into Zamba Sulta, is nagko-coordinate pa rin talaga yung mga tour operators sa local ng Sulu province. So if gusto mo makatipid, if DIY yung peg din nyo, I suggest na you contact na lang the Sulu Province Tourism na Facebook page, kasi they will give you the quotation of tours na pwede ninyong i-avail. So yung nakuha namin na tours guys is it will cost you 18,600 for a packs of 8 kasi 8 po kami. So from that price is dinivide namin siya into 8, nasa mga 2,000 plus lang yung nagastos namin. Tapos sa package na yun kasama na yung boat pa uwi. Kasi sabi nga ng guide namin, masyadong pahirapan daw ang pagkuha ng ticket pabalik ng Zamboanga coming from the Hulu. Ayan. So kasama na din doon sa binayaran natin na 18,600 ang ticket boat ride pabalik ng Zamboanga, which is really a good deal na siya kasi yung ticket nga pabalik ng Zamboanga, yung ferry boat na ticket will cost you 1,000. So 1,100 for the aircon. Guys, look at the sand here sa Mangsali. Oh my god, parang kasing pino siya ng Boracay. Ayan na yung famous na boardwalk guys ng Mangsali. Ito na yung icon na nakikita natin always pag pumunta tayo ng Sulu. This is located in Mangsali. Guys, look at the dagat. This is the Tando Beach. Mangsali. 10 pesos lang yung entrance dito sa Mangsali guys. Very affordability. Sa Tando, magkano ang entrance? Wala po. Walang entrance sa Tando. Cottage lang po yung babayaran natin. Hindi tayo mag-lunch tsaka mag-stay. Yung cottage, is it included diba sa ano? Opo. Included na pala yung cottage. Pero magkano yung price ranges? Doon, may 200 to 300 po yung cottage. Oh my god. Hala. Oh my god, maganda talaga dito guys sa Tando. Oh my god. I've been in Maldives but oh my god, may laban talaga po ang Tando Beach. Ganda. I swear. Shit. Oh my god. Ang ganda ng dagat guys. Oh, are you seeing that? Guys, for the record, bawal dito sa Patando Beach ang mga revealing na mga outfit. Bawal ang swimsuit. Bawal ang two-piece. Bawal ang medyo maliit na mga shorts. Kasi public beach yung Tando.
So most of the people here are Muslim, so they are conservative when it comes to revealing of the body parts. So if I were you here, you bring clothes na crash guard siya, tapos may ano siya, parang pants yung sa baba, para talagang safe na safe tayo. Dito sa Tando Beach, guys, walang restaurants, walang food. So if you are planning to stay here longer, you may bring food outside, or doon pa lang sa Sulu ng town proper, bumili ka na ng food. Pero however, parang meters away pa here from the Tando Beach is meron silang restaurant kung pwede ka rin mag-order ng food. At saka baunin niya na nakapaklan siya. So ito yung ginawa namin, guys, no? So what happened is while we are staying here in the beach, naligo-ligo, is our guide is bumili siya ng food doon sa restaurant ng aming na malapit daw dito sa Tando Beach. Ito na yung food, guys. Yeah. It's packed lunch. Yes, ni styro lang po nila. Okay. Yes, okay na yan. Salamat kayo, sir. Yung food, guys. Sir, kayo? Yan. Ito yung beef steak, no? Ito yung steak, guys. Calamari. Uy, dugo na sa pansit. Uy, perfect. Muray mo na. Mga sabaw-sabaw. Kain. Purot na. Yan. Aftermath. Gutom po ang mga besh. Ayan, so aalis na po kami, guys. Guys, meron pa sila mga water activities dito, oh. May speedboat rental. Ayan. Then on the way up there, may nagkakayak. So aalis na kami and we will proceed now to the next destination kasi parang may pupuntahan pa kami somewhere in Sulu. After namin nagTando Beach, guys, nandito kami ngayon sa Hablon Center Livelihood. So nandito daw yung naghahabi. Marami naghahabi dito ng mga hela. Ano nilang ginagawa ko? Ito pong area na to, ito yung parang mother of all uploads. Dito yung pinakamadami, madadaanan natin mamaya. Kanya-kanyang bahay yung pagawaan. As in. At saka yung mga bata pa lang dito, tinuturuan nila. Sinag-organize lang yung barangay para mas magtipon sila dito, tapos mas okay. Tapos na tayo sa ano, guys, sa weaving area. Ano tawag yun? Livelihood Hablon Center. So dyan yung pagawaan ng mga table runner na hinahabi pa. Napaka-complicated, guys, kaya masyadong mahal yung mga prices ng kanilang mga table runner. But ang gaganda ng designs. Authentic siya. Nice. Our next destination, that is Golden Mosque. Sa Zamboanga meron tayong Golden, no, Rainbow Mosque. So dito na naman is Golden. Let's take a look sa kanilang Buddha, a Golden Temple, a Golden Mosque. We're done with the Golden Mosque. So next is punta na naman daw tayo sa footbridge. Okay, next spot is at the footbridge. So tinawag siyang footbridge kasi bridge siya for the foot. Ganun ba yun, no? What about hand bridge? Hand bridge. That is for the hand. Yeah, so may lakaran daw na 1 kilometer. May lakaran na 1 kilometer daw, guys. Ayan, oh.
That's it. May mga footbridge siya dyan. Guys, look at that. Oh, may mga may little pool. Malinis yung tubig nila guys dyan. Oh. We are currently passing the footbridge. Ayun, oh, ang dami mga bakawan guys. May ano na naman, oh, ano ba yan? Tawag dyan, lake? Ha? Hala, may mga monkeys. My God, Jess, ako ang mga gamit na monkey. Huy, mga hablot, biyan na sila mga gamit. So, abort mission tayo guys kasi may mga monkeys. Ayoko mahablot yung mga gamit natin. Only the brave will continue the footbridge. So, mabalik na muna tayo guys. Hindi ko kakayanin yung yung mga ganyan-ganyan. No, kasi I have experienced that already in Bali. Na kung saan maraming mga gamit doon ang kinuha ng mga unggoy. Ayoko. Hindi din afford makuha ng mga gamit. So I guess I'll head back na lang to the van. And we'll wait for the next destination na lang siguro. Turo ang mother monkey guys. Oh. Just bantog na pati ka-aggressive sa unggoy. Naraman na diriya ilang mother Margaret. Yan guys, the next spot is parang falls siya. The name of the falls is Tamboa Falls. So from the last spot that we have visited, yung footbridge, nasa mga 5 minutes siyang drive. That's the falls guys. Medyo maraming naliligo ngayon. So my falls here, walang entrance guys. Pero hindi na kami naligo kasi we are already refreshed. Jess? Yeah. At saka umaambon na siya guys. So I think we'll proceed to the view decks. Finally we can view a deck. Oh my God, I'm so excited. So papunta na tayo ng view deck. We are waiting for the approval ng military kasi military base yung view deck. Guys, nasa view deck na po tayo. Jess, ano yung makikita sa view deck? Yan, so makikita dito sa view deck guys yung overlooking na wow, the view from the entire Holo-Sulu. Okay, look at that guys. Oh my God, look at that ba? Ayun yung mosque. Yan yung Holo-Sulu. Di ba dito? Muntot yung picture lang doon? Oo, dito. Yeah, after here is babalik na kami ng town proper. Dadaan daw muna kami sa pasalubong shops. Then, of course, shop. Isa lang pala. Tapos, doon na agad sa tourism office kasi magpo-photo up din tayo doon sa kanilang tourism na office na building sa labas. Okay, so dito na kami ngayon sa pasalubong shop nila. Dito. Sa Tea House. Dito sa Simply Joy. Nasa downtown na po tayo ng Sulu. Wow. Ganda. It's budol time na naman guys. Oh my God, Jessa, it's budol time. Malaki niya ginawa. Ouch. Yan na yung province, di ba? It's the Sulu Tourism Province na building. So this is our last stop kasi may courtesy call dyan every after visiting Sulu. Ayan na guys, this is it, the Sulu Tourism, Sulu Provincial Capital. This will be probably our last stop before kami mag-proceed for dinner and going back to Zamboanga later at 9 p.m. Capital. Yeah. We are now here at the Sharas restaurant na naman siya guys. Dito naman sa Sulu. So after namin din nagstay sa Sulu Provincial Tourism naman I think 30 minutes. So nagpusit agad kami dito. Kasi gusto sana namin i-catch yung sunset here. Kaso lang hindi na namin naabutan kasi napasarap yung check-in namin sa tour guide namin regarding about Sulu.
Yan guys, overlooking dito sa restaurant namin is a public beach. Yes, natawag nila ito itong Mother Beach of all beaches here in Cebu. Ayan guys, so we are now down with our dinner here. So babalik na kami, may ticket na kami guys ng Montenegro again. So yung tourism office na yung kumuha ng ticket namin. Pabalik. No, so it's really convenient. So when you are planning to go here, always contact the Cebu Tourism Province. This is the situation guys from down here. Bye bye Cebu. See you again next time. Cebu. Guys, I wasn't able to vlog last week kasi masyadong busy. Dami yung tao sa kanila. So doon na po nag-i-end yung ating vlog sa Cebu. In totality naman guys, Cebu is a very safe, 100% safe na Cebu, and they have declared already in ASF and ASG. They are for the first one, start sila nag-declare ng Abu Sayyaf free. Kung na talaga ng Abu Sayyaf last June daw this year. So ayos, totally safe na versions of the guys for the entire trip kami sa Cebu. Kahit na dito lang po kami, na-appreciate ko talaga ng maganda ng Cebu. So if I will be given a chance to come back to Cebu, I would really love to come back here. Guys, if you really want, if you really plan to come here in Cebu, now is the time to come over here. Kasi hindi ka masyadong ganun ka-spoil yung mga destinations nila dito. If I would really give it a chance mo sana if mas maganda is at least mag-spend kayo ng 2 araw dito sa Cebu para mas ma-enjoy talaga yung areas nila dito. So guys is pagbalik na kami ng Zamboanga is 4:30 AM na siya. So less than 2 hours nakakarating na kami ng Zamboanga Port. And I guess dito na nila i-end yung Cebu kasi Cebu Vlog. Kasi later on pag-arrive natin sa Zamboanga is we will be doing again the Basilan. Kasi magbabasilan tayo yung port is late para makumpleto natin yung Samba Street trip natin. So see you again in our next video para sa ating third leg, which is we will be exploring the province of Basilan. This is my 33rd province that I will be visiting. So bye for now, and don't forget to like and subscribe